Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng nakikinig sa atin, nasan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. May mga nagrally na hindi Iglesia ni Cristo at gustong sumali sa rally ng Iglesia ni Cristo, mga DDS, mga Duterte supporters, pero ipinagtabuyan sila ng mga INC. Huwag kayong sumama dito. Ay! Anyari sa inyo? Nakita nyo na ba yan? Video ng GMA yan? Ipinagtabuyan nila. Itong mga Duterte supporters. Ito yung sinasabi natin na mga hijack eh. Kasi malaki yung paniniwala natin na magiging peaceful yung rally ng Iglesia ni Cristo. As long as, huwag na natin pag-usapan kung ano yung motibo, no? Malinaw naman ang motibo niyan. At malinaw naman kung kanino sila kumakampi. Ang sinasabi natin, magiging mapayapa yan, wag lang siya maha-hijack ng mga DDS, ng mga dilis na galit sa gobyerno. Ayun na nga, may nag-attempt. Sinubukan nilang i-infiltrate itong rally ng Iglesia ni Cristo, pero sila po naitaboy. Pakita ko sa inyo itong video ng DZBB. Wait lang ha. Nag-post sila hindi SWD dito DSWD. Ang DZBB. Kasi naman hindi kayo gumawa ng sarili nyong rally, di ba? Meron naman kayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Actually, lumipas sila ng Liwasang Bonifacio. Meron kayo dyan sa EDSA Shrine. Meron kayo dyan sa White Plains. Dyan na kayo. Huwag na kayo manggulo. Manggugulo pa kayo dyan sa Iglesia ni Cristo yan teka lang ha. Hanapin ko po yung video. Hindi ko lang na-share Post po yan ng DZBB. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ka-coffee. Ito yung rally ng mga DDS at nananawagan sila ng BBM resign. Pinalayas. Hindi sila pinasama. Sige, pakinggan natin ito. Sa kaibigan ko pa ito Nagmamarcha po ngayon patungong Liwasang Bonifacio. Ito mga taga-suporta ng mga Duterte. Yan matapos mo sila na hindi payagan ng Iglesia ni Cristo na makasama sa isinasagawa nilang peace rally sa dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Daniel Nobleza, tagapagsalita ng Reforma Pilipinas at ng Hakbang na Maisog. Humiling po sila sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na makasama po sana sa kanilang rally, pero hindi raw po sila pinagbigyan. Yan dahil sa kasama po sa kanilang panawagan sa kanilang pagkilos ay ang pagbibitiw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi po sa kanila ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ayaw po nilang mahaluan ng kulay yung isinasagawa nilang mapayapang rally dito po sa Luneta, sa lungsod ng Maynila. Okay. Isa-isahin natin, ka-coffee. BBM resign. Di ba? Yung mga dilis na yan talaga yung panawagan nila kasi once na mawala si PBBM dyan sa Malacanang, automatic si Sara Duterte ang makikinabang. Kaya nga nag-e-effort yung mga yan Kaya nga sabi nila, last blow na ito Kasi si Sara Duterte ang makikinabang. Pero ang ginawa ng Iglesia ni Cristo dito, nakita nila BBM resign. Kasi ayaw daw nila mahaluan ng politika. Pero hindi ako naniniwala dyan. Kasi pinapakinggan ko yung speech ni Marcoleta na isa pong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nandyan ang politika Hindi mo pwede sabihin na hindi mahahaluan ng politika yan. Meron at merong politika dyan. Balikan ninyo kung gusto ninyo pakinggan yung speech ni Marcoleta dyan po sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Kini-question niya, inuulit-ulit niya yung restitution issue. Pilit niyang sinasabi na hindi requirement yan na kinakailangan mo na magsaoli ng mga diskaya ng kanilang mga ninakaw bago matanggap sa WPP o sa Witness Protection Program na ilang beses na pong pinag-uusapan yan. At ilang beses din pong special mention ni Marcoleta si dating DOJ Secretary Boying Rimulya na ngayon po ay ombudsman na. Ilang beses niya rin pong minimension yan. At tinututulan niya itong mga bagong guidelines daw patungkol sa WPP. So malinaw na itong rally ng Iglesia ni Cristo may halo ng politika yan. Pero ang kanilang argumento dito, nung ipinagtabuyan nila, actually, mali yung term na ipinagtabuyan. Sige, medyo harsh naman yan, ka-coffee. Grabe ka naman sa term, bakit ipinagtabuyan? Sige, i-lighten natin yan Hindi nila pinayagan itong mga DDS supporters, itong mga Duterte supporters na sumama sa rally nila. Kasi ang sinisigaw ay BBM resign.
Medyo maguguluhan ka rin sa Iglesia ni Cristo eh, no? Ibig sabihin, ayaw nila mag-resign si PBBM. Gano'n ba yan? Kasi una, nanawagan sila sa mga gustong lumahok kahit hindi kayo miyembro ng Iglesia ni Cristo. If interested kayo lumahok, pwede kayo lumahok dyan. Yun na lang. Wala lang siguro yung BBM resign. Anyway, nakakahiya ang mga DDS dito at kahit papaano, hindi kayo welcome. Yan ang gusto ipalabas dito ng Iglesia ni Cristo. Hindi kayo welcome. Ayaw namin sa inyo dahil magugulo kayo, no? Yan ang basa natin dyan. O, gawa kayo ng sarili nyong rally. Total, magugulo kayo. Total, BBM resign panawagan ninyo. By principle, ayaw daw nila. Anyway, kayo nang humusga kung totoo talaga yung sinasabi nila. So, medyo malungkot ka, Coffee. Ito mga DDS supporters na yan. So, ang ginawa nila, nagpunta sila dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam niyo yung Liwasang Bonifacio, dyan sa may Loton. Di ba? Madalas mag-rally dyan kasi walang permit na kinakailangan dyan. Dyan po nagpunta itong mga DDS supporters. Dyan sila nag-rally. Ang problema, wala eh. Hindi sinusuporta ng taong bayan eh. Mas marami pa rin po talaga ang nagmamahal sa ating presidente. Sabi mo ka-Coffee, nilangaw yung rally. Totoo naman. Nilangaw naman talaga yung rally dyan sa EDSA. O tingnan ninyo yung video. Naabot ba ng 10,000 yan? Kanina 400 yung count. 400 katao ha, dyan sa EDSA. O nakita ko nag-post pa si Greco Bellica. O punta na kayo dito. O para nagmamakaawa ito, puntahan nyo na kami dito. Ang Iglesia ni Cristo dumami. Bakit natin itatago yan? Ang estimate umabot na raw po ng 650 to 630,000. Yan ang estimate nila. Pero bago tayo sumalang ngayon, unti-unti na pong nag-uuwian. Napagod na rin. Hindi natin alam kung bukas, kung bubuhos pa yung mga tao kasi may pasok. Isang factor yan unless nakapag-leave na yan. Nakapag-leave of absence o kaya a-absent itong ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Diba? Hindi natin alam kung dadami pa yan bukas kasi 3 days po yan. Pero ang estimate nila 300,000 per day. So ngayon, nag-600,000 sila. So nalagpasan nila yung kanilang estimate. Yung previous video natin, hindi fake news yun. May batayan yun. Yung video natin kaninang alas 12, ang estimate nasa 21,000. Hindi fake news yun, factual yun. Nadagdagan ng hapon. Anyway, ngayon pakunti na ng pakunti. At sana, ma-sustain yung ganyang momentum na walang gulo ha. Hindi na parami ang tao, walang gulo. And even yung ating presidente nagmo-monitor. Kanina, may nabasa tayo na sinasabi, ang presidente natin nakamonitor dito sa sitwasyon na ito. At napakinggan din natin yung interview ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office at ng PCO, no? Diyan sa Billionario Channel. At ang sinasabi po ng Malacanang, itong pagkilos na ito ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga grupo, patunay lang po yan na buhay ang demokrasya sa Pilipinas. Hindi kayo sinisikil, hindi kayo ginigipit ng gobyerno. Gusto nyo mag-rally? Gusto ninyo magpahayag ng inyong opinion? Gawin ninyo. Inaalaw po yan ng gobyerno. Hindi ganyan kasakim ang gobyerno. Hindi ganyan kamapalakal ang gobyerno. Inaalaw po kayo. Yung inyong freedom of speech, yung inyong freedom of expression, yung freedom of the press, garantisado po ng ating konstitusyon at garantisado po ng administrasyon na ito. Malaya kayong magpahayag ng inyong opinion. Malaya kayong magpahayag ng inyong mga hinanakit. Yun nga lang po, magulo. May limitasyon lang po yan. Huwag nyo nang batuhin ng Molotov bomb o kung ano man yan ang mga assets ng gobyerno o kung ano man mga barikada yan. Huwag na kayong manakit ng pulis o kaya huwag kayong lumabag sa batas. Dahil kung lumabag kayo sa batas, tiyak na aarestuhin kayo. Sinasabi ni Secretary Dave Gomez, garantisado po ang freedom of speech. Diba? Buhay na buhay po yan. Nasa demokrasya tayo pero sumunod din kayo sa batas. Huwag kayong manggulo. Now, may mga grupo na nanawagan po ng BBM resign. BBM resign para si Sara ang umupo. Sa tingin niyo, ano mangyayari kapag nag-resign si PBBM? Hinto lahat yan. Hinto lahat yan ng investigasyon na yan. Kasi papalit si Sara eh. Mga kaalyado ni Sara yung iniimbestigahan. Oh. May mga promises yan dun sa mga iniimbestigahan. Sige, magsalita kayo, ituro nyo si Romualdez, ituro nyo si PBBM. At may chance kayo na pag napalitan yung administrasyon, mabubura ang kaso ninyo. Ano mangyayari? Sayang itong pagbubulgar ng presidente, sayang itong umuusad na investigasyon na may malapit ng makulong. Makulong dahil may kasalanan na hindi makulong dahil kinakailangan lang magpakulong.
Ng panahon ni Digong, may mga walang kasalanan na kulong. Ito po may makukulong, totoong may kasalanan at may ebidensya. Malapit na po may makulong. Bago magpasko, yan po ang tinitiyak ng ating presidente. What will happen if you change the leadership? If you change the current leadership? If nag-resign si PBBM o tinanggal ninyo si PBBM sa kung anumang paraan na gusto ninyo, hinto lahat yan. Kawawa ang taong bayan dyan. Malapit na natin mapanagot ang dapat mapanagot. Hinto lahat yan. At yan din po ang sinasabi ng Malacanang. Si Auntie Claire, sabi nila si Auntie Claire. Hindi kayo ubra dyan kay Auntie Claire. Meron pong statement ng palasyo. Basahin ko na lang sa inyo, no? Palasyo sa pagbibitiw ng Pangulo. Nagbabala ang palasyo na maaaring hindi matuloy ang pag-iimbestiga laban sa maanumalyang flood control projects na makalaya ang mga kurakot sakali magbitiw sa pwesto si President Bongbong Marcos. Correct yan. Kaya nga itong mga naiimbestigahan na, gumagastos yung mga yan. Pinopondohan nila yung mga rally na yan, yung demolition job na yan, yung paninira sa gobyerno, kasi absuelto sila. Pinopondohan nila yan, may pera yung mga yan. Kasi yun na lang ang pag-asa nila. Sabi nga, na-corner ka na, wala ka na mapuntahan. Kung baga sa chess, bati ka na. Gagawin mo na lahat, mag-uurimentado ka na lahat para iligtas lang ang iyong sarili. At yan na po ang nangyayari kay Zaldico. Yan na po ang nangyayari sa kanya. Ang mga nagnanais na siya ay mawala sa pwesto ay mga tao at mga supporters na tinamaan ng pag-iimbestiga na ito. Yan po ang sinasabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Correct. Doon na lang sila sa next move nila. Last move pala. Last choice nila. Last option nila. Ipatigil na lang yung investigasyon na yan para burado yung mga kaso nila. Kawawa taong bayan dyan. Naglalabasan na ang mga ebidensya kaya wag natin hayaang padilimin itong muli ng mga team itim. Mga maiitim daw dyan, ha? Ang budhi, ha? Hindi yung kulay, ha? Wag daw po natin hayaan na mamayagpag itong mga team itim na naghahasik ng kadiliman sa gobyerno at siyang nagnanais na ipatigil ang pagpapanagot sa mga sangkot. Sabi po ni Yusek Claire. Kasi malapit na ang managot yung mga yan eh. Makukulong na yung mga yan eh. Kaya dumidiskarte na yung mga yan. Kailangan natin i-distract ang gobyerno. Ano yung sinasabi ni Vico Soto? Huwag kayong magpadala sa mga ingay na yan. Kasi dinidistract nila yan. Dinidistract nila yung totoong issue. Baka hindi natin mapanagot yung dapat mapanagot. Diyan sa mga rally-rally nila yan. Yung mga distractions na yan. Yung mga panggugulo na yan. Huwag kayong magpapadala dyan. Nauna nang naglabas ng pahayag ang United People's Initiative na hinihiling na magbitiw sa pwesto ang Pangulo kung hindi magampanan ng maayos at tapat ang pagpapaliwanag sa mga aligasyon ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Okay, United People's Initiative o UPI. Tingin ninyo, dapat patulan itong mga aligasyon ni Zaldico? Una, not under oath. Hindi niya nga sinumpaan yung salaysay niya eh. Pangalawa, napakaraming inconsistencies, napakaraming kasinungalingan. Sa recent video niya, tumaas na. Hindi na 25 billion, magkano na 56 billion na. Yung statement niya lang eh, dyan sa pagde-deliver ng mga maleta at laman ng maleta, hindi tugma sa sinasabi ni Gutesa, yung witness ni Marcoleta. Napakaraming kasinungalingan pa. Isa pa, nasaan ba siya? Umuwi siya, panumpaan niya yan, magpasa siya ng affidavit, harapin niya sa proper court. Kung gusto niya talaga makulong si PBBM, kung gusto niya makulong si Romualdez, harapin niya itong kaso na to. Natatakot siya sa buhay niya, kasi baka daw itumba siya. Sir, billionaire ka. Kumuha ka ng 1,000 na security. Gasino lang yan, bayaran mo 20,000 per day. Napakarami mong pera. Hindi mo kaya magbayad ng security. May sarili kang eroplano. Marami kang kaibigan na mayaman na kurap din. Magpatulong ka para maisalba ka. At harapin mo yung mga kaso mo. Yung mga aligasyon mo. Panindigan mo, sumpaan mo para makulong si PBBM. Para makulong si Romualdez. Yan ang gusto mo, di ba? Patunayan mo. May ebidensya ka. O, tapos na yung 3 installment ng videos niya. Nasaan ang ebidensya? May nakita ba kayong ebidensya? Walang ebidensya. Oh, siya tuloy ang napapahamak. Ngayon, may lumalabas na mga screenshots ka, Coffee. Itong conduction sticker ng sasakyan, galing daw palang Davao. Nakarehistro sa Davao. Hindi pa verified po yan, pero may mga nag-search doon sa conduction sticker. Oh,
Paano kung sa Davao pala diniliver yung mga maleta na yan? Pinitsuran lang, tapos pinalabas na diniliver sa Malacanang. Sa Davao pala. Sinong congressman yun? Diba? Kailangan panumpaan niya. Even yung mga pinks, even yung mga senador, yan ang sinasabi, sumpaan niya yung salaysay niya na yan. Lumabas siya, harapin niya. Even yung simbahan, pinapauwi siya, umuwi ka dito ng Pilipinas. Harapin mo yung aligasyon mo na yan. Para may makulungan, dapat makulong. Diba? Paano uusad yan? Puro aligasyon, walang ebidensya. Yung mismong statement, hindi sinumpaan. Hindi ba lang affidavit? Diba? Sino maniniwala kay Zaldico? Na-corner na wala na siyang mapupuntahan Nakakatawa na nga sabi ni Secretary Dave Gomez nakakatawa na lang ito Tapos, ang bilis paniwalaan ng mga dilis. Diba? Kung di ka ba naman tanga, pasensya na sa term, no? Tanga talaga. Sinugal niya yung buhay niya, nagnakaw siya ng bilyones. Dineliver niya yung pera kay Romualdez daw. Dineliver niya yung pera kay BBM. Wala daw siyang kinita. Sir, kahit 1 milyon, wala kang kinita dyan? Imposible. Isusugal mo yung buhay mo, isusugal mo yung reputasyon mo, kahit sa pamilya mo na lang, hindi na sa taong bayan. Isusugal mo yung pagkatao mo for nothing. Wala kang nakuha, ni katiting, ni singko, wala kang nakuha. Sinong maniniwala sa'yo niyan? Mga DDS na tanga na lang maniniwala sa'yo niyan. May mga kaibigan tayong DDS, hindi rin sila naniniwala. Yung mga tanga na lang talaga naniniwala. Nagnakaw ka ng bilyones, 56 billion, kahit 1 milyon, wala ka nakuha dyan. Pangalawa, paano mo mabibili yung air assets na yan? Magkano yung presyo niyan? 4-point-something billion pesos? Afford mo yan? Wala kang kinita sa SunWest? Kontraktor yan na mga project sa gobyerno, wala kang kinita dyan? Imposible. Mga DDS, naniniwala pa rin kayo dyan? Napakaraming kasinungalingan, inconsistencies. Naniniwala kayo dyan? Ay nako, sige, kayo ka-coffee, anong husga ninyo dyan? Ilagay dyan ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga sa Facebook, please, baka di pa kayo naka-like at naka-follow, pasuyo na lang ka-coffee. Nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At pagkita-kita tayo sa aking susunod episode. Paalam po sa inyo, bye-bye.